Assalamualaikum grateful. Good day and good evening po sa lahat ng nasa Middle East. And meron lang akong napanood ngayon sa social media na nagte-trending about dun sa batang namatay na I think nasa 7 to 8 years old dahil sa bad bacteria. Ayon sa mga nabasa ko sa comment section, ang kinamatay niya ay dahil sa bad bacteria. And meron na din nagtanong doon sa mismo nanay nung bata at sinagot niya yung nagtanong. And yun nga po yung reason ay bad bacteria. So, ang tanong ng iba kung saan nanggagaling yung bad bacteria. So, maraming maraming pwedeng panggalingan po ng bad bacteria. So, isa na din yung nabanggit niya doon na mga fast food at saka processed food. Ayon dun sa babae, sa nanay, yun ang sabi niya. So, para sa akin ang mga processed foods, bawal po talaga yan na lagi-laging kinakain, lalong-lalo na sa mga bata at sa mga matatanda, senior citizen at may mga cancer. Sa mga cancer patients, binabawal talaga nila ang kumain ng mga processed foods or mga contaminated food, yung mga basta dumaan pa po sa machine like galing sa halimbawa galing sa Maynila, puntang Mindanao. So, dumaan na siya doon sa mainit na place. So, binabawal ng mga doktor yun. Hindi ko lang alam sa iba, pero ayon po sa doktor na nakasama ko sa hospital, dahil may patient po akong may colon cancer at basta complicated yung sakit niya. Then, yun, do'n ko nalaman na isa po 'yun sa mga pinagbabawal. Then, ang mabigay ko lang advice para sa mga mommy, sa mga guardian na huwag niyo masyadong pakainin yung mga anak niyo or hayaan kumain ng mga processed foods. Ano po yung example ng processed foods like nasakan na hotdog, mga ham, yan po ay mga processed food. So, wala naman sigurong masama kung 2 times a week. Mas okay po 'yun, mas the best 'yun. At saka sa mga nag-iihaw-ihaw, iwasan niyo po yung mga anak niyo na laging kumakain ng mga hotdog, gaya po ng mga 'yan, 'wag masyado pakainin yung mga bata dahil hindi talaga maganda sa katawan nila 'yon. At yung iba kasi ginagawa nilang reason na para bang sorry sa matatamaan. Yung iba, parang ipinagyayabang na nila na araw-araw nagbabaon yung mga anak nila ng processed foods para lang masabi na may kaya sila. Or yung ibang mga nanay naman, katwiran, katwiran nila, ibinibigay nila yon lagi-lagi sa mga anak nila dahil hindi nila natikman nung kabataan nila. Kaya binibigay nila sa mga bata. So, wala naman siguro masama doon. Ang gagawin lang ay maintain lang. Kumbaga, 'wag araw-arawin. Kasi hindi ko naman sinasabing bawal. Ang gagawin gaya po ng mga may high blood or kahit anong sakit, siyempre maraming pinagbabawal, 'di ba? So, walang masama kumain araw-araw, pero may limitasyon. Kumbaga, respeto na lang 'yun sa sarili. Walang pinagbabawal na pagkain as in bawal talagang kainin. Ang advice ng mga doktor, i-maintain niyo yung pagkain. Dapat kung ano lang yung dapat na kainin niyo, yung dami, dapat yun lang, 'wag sumobra. Gaya ng example, yung mga bawal kumain ng mga matataas ang kolesterol or binabawalan kumain ng mga karne, binabawalan kumain ng madaming basta mga kung anong pagkain yan na bawal sa kanila. So, ang gagawin lang, konti-konti lang, so pwede na yun. Kaya, ang gagawin niyo po sa mga anak niyo, huwag niyo silang sanayin kumain ng
kumain lagi ng processed food. Bantayan niyo din sa school dahil hindi natin maiiwasan na maraming nagtitinda ng gano'n. So, iwas na lang po. Dahil ayon dun sa napanood ko, yun ang problema ay bad bacteria. Kaya ang mga anak niya siyempre alam niyo na yun, mga basic na yun na ginagawa na bago kumain, maghugas ng kamay. So, alam na natin yan, hindi na kailangan i-explain pa yan. Pero kayo ang mag-explain doon sa mga bata. At sa mga senior citizen, wag niyo rin po silang hayaan lagi kumain ng mga processed foods. Lalo na po kung may mga karamdaman sila, like yung mga cancer patient, iwasan niyo po na laging kumakain ng mga processed foods. Kasi hindi po maganda sa kalusugan nila. Especially sa may mga colon cancer. And yun lang. Thank you.